kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma sa pamamagitan ng paglalagay ng abo sa ating mga ulo. Ang abo ay simbolo at tanda ng ating pagkatao na tayo ay nagmula sa lupa at babalik din sa lupa. Ito ang kahinaan ng ating pagkatao. Pero pag inaamin natin na tayo ay marupok, tayo ay hindi perpekto, ito ay ang umpisa ng ating pagpapakumbaba sa Diyos. Tayo ay mas babasbasan niya at mas mararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos kung aaminin natin ang ating pagkakasala. Tunay na mapagmahal ang Diyos dahil kahit na napakarami nating mga pagkukulang sa Kanya, hindi siya nagsasawang nagpapatawad, nagpapasensya, at nagmamalasakit sa atin. Ang Kwaresma ay panahon na kung saan matutuklasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkukulang sa Kanya. Naway manumbalik tayo ng loob sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagdarasal, ng ating mga pagsasakripisyo at pagkakawang gawa sa mga kapatid nating nahihirapan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal mong pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat, sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kaniyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi mapagparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing, butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata,
pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito: Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit tawagin ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko hindi mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhikan sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa ukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon ng nararapat, ngayon na ang araw ng pagliligtas, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithit niya't kalooban.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan niyo na huwag maging pakitang tao lamang at paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala, buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-imbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulakang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pintuan. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmumukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. At ang iyong Ama na hindi mo nakikita, siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ay gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at pinagpalang Miyerkules de Ceniza, pinagpalang umpisa ng Kwaresma po sa inyong lahat. Gusto ko din po kayong i-greet na Happy Valentine's Day. Ang tanong ko po, ano po ang regalo nyo sa inyong mga Valentines o sa inyong mga minamahal? Sabi po nila, merong mga hindi dapat iregalo sa araw ng Valentine's. Alam niyo po ba? Tandaan niyo po ang mga ito. Huwag ka daw magbibigay ng fresh flowers. Bakit? Malalanta daw po ang pagmamahalan niyo. Huwag po kayong magbibigay din ng stuffed toys. Bakit? Titigil po ang inyong pag-iibigan. Di ba? Stuffed toys. Huwag din po kayong magbibigay ng lobo. Bakit? Puputok daw at mawawala na parang bula ang inyong iniibig. Huwag din po kayong magbibigay daw ng chocolate. Bakit? Malulusaw daw po ang inyong pagmamahalan sa bawat isa. Hindi na po ito maibabalik. Huwag din daw po kayong magbibigay ng fake flowers. Gawa po sa plastic o papel. Bakit? Kasi kung plastic, magpa-plastikan lang daw po kayo. Kung naman pong papel, meron daw pong ibang papapil sa inyong relasyon. Huwag din daw po kayong magbibigay ng fake jewelries. Bakit? Kasi kukupas daw po ang inyong pagmamahalan. Magiging peke din kayo sa bawat isa. Huwag din po kayong magbibigay ng pera o kaya naman po ng alahas. Meron pong iba na magnanakaw dyan, kukuha dyan. Ano pa po ang magandang iregalo sa panahon ng Valentine's? Ito po, dasal. Panalangin. Hindi po aksidente na sa araw na ito ay tumama at dumapo ang araw ng mga puso sa araw ng paglalagay ng abo sa ating mga ulo. Ano po ang pinapaalala ng Diyos sa atin? Ano ang mensahe ng Panginoon sa atin? Bakit sa petsa
ng Ash Wednesday ay doon din natin celebrate ang Valentine's Day. Unang-una, tandaan niyo po, you cannot have Valentine's without Lent. Dahil tingnan niyo po yung spelling ng Valentine's, sa gitna po, nandoon ang Lent. Di ba? Valentines. Anong ibig sabihin nito? Na sa gitna ng ating pagmamahalan, pinapaalala sa atin na huwag nating kalimutan ang Diyos. Napakarami sa atin na nagmamahalan, may ugnayan, may relasyon. Sino ang unang-unang nakakalimutan natin? Ang Diyos. Masyado tayong focus sa bawat isa. At kung minsan nga nawawala yung focus sa bawat isa dahil nagkakaroon na ng focus sa trabaho, focus sa mga ginagawa, focus sa mga panaginip, sa mga pangarap, sa pera, etc. Whatever it is. Nasaan sa ating ugnayan, sa ating pagmamahalan, sa ating relasyon ng Diyos? Nahuhuli. Kaya naman maraming relasyon, maraming ugnayan ang nasisira, ang nagkakahiwalay, ang hindi na nagsasama, hindi nagtatagal. If you want your relationship to be successful and meaningful, God must be at the center. Because we have to remember that God is love. At tayong mga tao, ginawa niya mula sa kanyang pagmamahal. Kaya nga, pag nakakalimutan natin ang Diyos, ano talaga nakakalimutan natin? Nakakalimutan na nating magmahal. Para saan po ang Kwaresma? Ito'y paalaala na tayo ay galing sa Diyos. Ang umpisa ng Kwaresma ay paglalagay ng abo sa ating noo. Anong sinasabi nito? Isipin mo, tao, na ikaw ay lupa lang. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang lupa na ito ay nagkaroon ng katawan, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng hininga. Hindi ba natin yan papasalamatan sa Diyos? Pag lumalayo tayo sa Diyos, hindi lang nawawala ang ating pagmamahal, kung hindi pa unti-unti din tayong namamatay. Mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan na palaging magbalik loob sa Diyos. Para saan? Para din sa atin. Para magkaroon tayo muli ng panibagong buhay, panibagong lakas. Pero ang tanong, paano ba natin gagawing mas makabuluhan ang ating pagmamahalan? 4 na bagay po. Wag lang po tayong magbigay ng mga regalo. Sa araw po na Ash Wednesday na nahulog din sa Valentine's. Ano po ang paalaala sa atin? Hindi lang po magbigay ng regalo, pero bigyan natin ng pansin ang ating trato sa bawat isa. Aanuhin natin ang regalo kung iba naman ang ating trato sa bawat isa. Di po ba? Walang kwenta, walang kabuluhan ang mga regalo. Kung iba naman ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa o lalong-lalo na sa iyong minamahal. Kaya nga po, ano ang gagawin natin para maging mas makabuluhan ang ating pagmamahal sa iba at pagmamahal sa Diyos? 4 na magandang regalo ngayong pong Valentine's at umpisa ng Kwaresma. Una, pagiging totoo, honesty. Imbis na bigay po kayo ng bulaklak, ng rosas, ano pong ma-appreciate ng ibang tao? Ano pong hinihintay ng Diyos sa atin? Yung maging totoo lang tayo. Be honest. Ano mo yung nagbibigay ka ng bulaklak, pero pagkatapos naman ay meron kang tinatago. Tandaan niyo po mga kapatid, that the foundation of any relationship is honesty. Hindi po magtatagal ang pagmamahal kung merong nagsisinungaling. Because what is lying really? It is concealing. It is hiding. At alam niyo po, walang lalago kung merong kang tinatago. There can never be any growth when you are closed. Hindi po lalago din ang pagsasama kung merong pong nagsisinungaling, kung merong nagtatago. Di po ba napakasakit sa relasyon pag merong nagsisinungaling? Napakasakit para sa iba pag nalaman nila na sila pala ay pinagsisinungalingan ng kanilang minamahal. They feel betrayed. Yun po yung isang pinakamasakit na karanasan. Ano yung mararamdaman nyo kung habang kumakain, tinatanong mo yung asawa, masarap ba? Sinasabi naman niya, masarap. Pero malalaman mo doon sa iyong biyanan, nirereklamo pala yung iyong niluluto.
Ano po ang iyong mararanasan, mararamdaman? Kung hinahalikan mo yung iyong asawa, pero pag nakatalikod ka, pinupunas yung pisngi kung saan mo siya hinalikan. Sakit, hindi po ba? Wala pong nag-i-enjoy, walang masaya pag pinagsisinungalingan ka. At nasasaktan din ng Diyos pag hindi tayo nagiging totoo sa Kanya. Dahil wala naman po tayong maitatago sa Diyos, hindi po ba? Ano po ang panalangin? Ang panalangin ay ang pagbubukas ng ating isip at puso sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Maging totoo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Isang magandang regalo na maibibigay mo sa iba at sa Diyos. Magiging daan para lumalim ang ating relasyon ay ang pagiging totoo. Practice being true, be honest with our relationship. Pero pangalawa, magbigay po tayo ng oras. Imbis na magbigay ka ng chocolate, ano ang hinihingi sa iyo ng iyong mga minamahal? Bigyan mo lang sila ng panahon. Ano po ang pinakamahalagang kayamanan natin dito sa mundo? Oras. Kaya nga ang kasabihan ay time is gold. Bakit kayamanan ng oras? Kasi hindi niyo po maiipon yan. We can only spend time. At pag nawala po ang oras, hindi mo na maibabalik. Grasya ang oras. Ang binigay ng Diyos sa iyo dito sa mundo, yung iyong hininga at oras. At lahat po tayo, meron lang pong limitadong oras dito sa mundo. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo forever na buhay dito sa mundo. Kaya nga nakakalungkot na alam na natin na sandali lang ang oras natin, sinasayang pa natin sa pagkakasala. Sinasayang natin ang ating panahon sa pagbibigay ng sakit ng loob sa ating mga minamahal. Nalulungkot ang Diyos, nasasaktan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay, pero paano natin sinusuklian ang Diyos sa kanyang kabutihang loob? Sa pamamagitan ng pagtataksil sa Kanya, sa pamamagitan ng pagkakasala. Isa lang po ang nais ng ating mga minamahal at ng Diyos. Bigyan mo lang sila ng oras at panahon. Spend quality time with them. At pag binigyan mo sila ng oras, be present. Hindi naman po ibig sabihin na pag nandoon kayo, katabi nyo sila, ay binibigay mo na talaga ang iyong sarili. Alam po natin yan, hindi po ba? Minsan nandoon ang iyong katawan, pero ang iyong isip, ang iyong kalooban, ay wala. Ito ay naglalakwat siya. Yan po ay pagkakasala din. Hindi natin binibigay ang ating atensyon, ang ating buong sarili sa ating mga minamahal. Hati tayo. Remember, my dear friends, that when you give your time, you give your love. Gusto mong ipakita, paramdam ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon at atensyon. Pangatlo, pagpapatawad. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon na kung saan tayo'y pinapatawad ng Diyos. Pero hindi tayo mapapatawad kung hindi tayo nagsisisi. Ang panahon din po ng Kwaresma ay panahon din ng pagpapatawad sa ating mga minamahal. Bakit kailangan mo magpatawad? Para hindi maging mabigat ang iyong puso. Hindi nyo naman po kailangan ilagay sa iyong kalooban yung mga ginawang kasalanan ng iyong mga minamahal. Imbis na magbigay po kayo ng lobo, ang magandang bigay ay pagpapatawad. Dahil pag nagpatawad ka, ano po yung karanasan nyo? Di ba napakagaan ng iyong kalooban? Kahit na hindi pa nagsisi yung nagkasala sa'yo, patawarin mo na. Yung pagpapatawad mo, para sa'yo yan at para din sa iyong minamahal. Tandaan niyo po, mahirap magmahal na may galit ka sa iyong puso. Napakahalagang aral po nun. It is difficult to love with anger in your heart. Ang panahon po ng Kwaresma ay panahon ng paglilinis, pag-aalis ng sama ng loob, pag-aalis ng inis at galit sa ating mga kaisipan. Hindi po magiging masaya ang ating mga ugnayan at relasyon habang meron tayong iniipit, iniiwan na galit. Kung ang Diyos marunong magpatawad, tayong mga anak niya, tayong mga ginawa niya, sana sundan din natin ang halimbawa niya. Bigay niyo pong regalo yan sa iyong sarili at sa inyong mga minamahal. Magpatawad ka. Forgive. Pang-apat at kahuli-hulihan, pagbabago. Conversion. To be renewed. Hindi po magtatagal ang isang relasyon kung pong walang nagbabago. Dahil pag hindi kayo nagbabago, isang ibig sabihin lang nun,
patay na kayo. What should be our aim? What should be our objective? To be better today than yesterday. Yan po yung magandang layunin ng bawat isa sa atin. Improvement, development, pagiging mas mabuti kung sino ka ngayon kaysa sa kahapon. At yan po yung problema na napakarami sa atin. Ang pagbabago sa atin hanggang nais lang, hanggang salita lang. At pag ang pagbabago ay hanggang sa iyong isip lang at wala naman talaga sa iyong kalooban at hindi nakikita yan sa iyong kilos at gawa, nagbabalat kayo ka, nagiging peke ka, nagiging hipokrito ka, yan ang kinamumuhian ng Diyos. Alam ko po mahirap ang pagbabago. Sabi nga, the longest journey is from the head to the heart, from the heart to our hands. Pero posible po yan kung tayo'y hihingi at magpapatulong sa Diyos. Sana hindi lang tayo hanggang sa isip nagmamahal. Sana hindi lang tayo hanggang sa bibig umiibig. Pero mag-umpisa sana ang tunay na pagmamahal at pag-ibig sa ating puso at sa pagbabago ng ating kalooban. Meron nga pong isang kwento, nung minsan daw isang pare, siya po ay sumakay ng bus, papunta po sa kumbento ng mga madre. Siya ay magmimisa at maglalagay din ng abo sa kanila. Habang siya ay naglalakad, papunta sa kumbento ng mga madre, siya po ay hinold up. Tinutukan siya ng kutsilyo, itong lalaki, sabi, sa akin ang gamit mo, bigay mo sa akin pitaka mo. Ito pong pare, sabi, pasensya ka na, sakto lang yung pera ko, pamasahe. Wala talaga akong pera. Sabi po nung nag-hold up, ano yung bag mo? Bigay mo sa akin. Labas mo yung gamit. Pinakita po ng pare yung gamit. Pang misa, stola. Ay, pare po pala kayo. Sabi po nitong nag-hold up. Father, ano po yung nalagyanan nyo? Silver. Ito ba? Sabi po ng pare. Diyan ko nilalagay yung abo ko. Ash Wednesday kasi ngayon, nalagyan ko ng abo yung mga madre. Ganun po ba? Sabi po nung nag-hold up. Pasensya na po, Father, Katoliko din po ako. Pwede niyo po ba akong lagyan ng abo ngayon? Sabi po nung nag-hold up. O sige, sabi naman po ng pare. So, doon po sa kalsada, habang siya po ay hino-hold up, kumuha po ng abo, pinahiran itong hold upper, at sinabihan siya, pinakalakas-lakas niya, magsisi ka at maniwala sa mabuting balita. Nag-amen naman po itong hold upper. Pagkatapos bigla-bigla, umalis. Pagkatapos magpasalamat. Nagdadasal daw po itong pare, sana naunawaan niya, naintindihan niya yung aking sinabi, yung aking dasal, na magsisi at maniwala sa mabuting balita. Mga kapatid, aanuhin mo ang pag-iibigan kung paulit-ulit na lang sa kasalanan, sa pagkakamali, sa paggawa ng hindi mabuti. Isang magandang regalo para sa ating mga pamilya, para sa ating mga minamahal, ay yung kahit nakakaunti, baguhin mo yung iyong masamang ugali. Ano bang ninanais ng Diyos sa atin? Basahin niyo po ang Biblia. A contrite and humble heart, O God, you will not spurn. Kung merong isang bagay na hindi matatanggihan ng Diyos, ay isang puso na nagsisisi at nagpapakumbaba. Mga kapatid, ito mga magagandang regalo na pwede nating ialay sa Diyos sa bawat isa. Ang pagiging totoo, ang pagbibigay ng oras at panahon, ang pagpapatawad at kahuli-hulihan, ang pagbabago ng ating kalooban. Hindi lang sana ngayon natin ibigay at ialay ang mga regalong ito, pero gawin nating ugali, gawin nating habit. Sabi nga, 4 minutes is an idea, 4 days is an attempt, and 40 days is a habit. Bakit tayo merong Kwaresma? Para sa pang-araw-araw na paulit-ulit na ginagawa nating mabuti ay maging ugali natin at maging parte ng ating pagkatao. Walang kahulugan, walang kwenta. Kung hanggang isip lang ang mga mabubuti na alam natin, magiging mas makabuluhan kung ating ipapakita at ipaparamdam sa iba. Ang kapatid, naway mag-ugat ang mabuting balita hindi lang sa ating isip, kung hindi sa ating puso, at ito ay mamunga ng kabutihan at kabanalan sa ating lahat. Itong ating dasal at dalangin, ngayon at magpakailanman. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal.
upang ang mga abo sa ulo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay, ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagpatawad, kinupkup mo at tinatampok ang umaamin sa kasalanan at kinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Ninggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang na tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magbagong buhay kayo at sa mabuting balita sumampalataya. Para po sa ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan na walang paraan para makapasok sa simbahan at makatanggap ng abo, kayo po ay magdasal sa pamamagitan ng mga salmo ilalagay sa inyong mga screen. Buksan niyo ang inyong mga sarili, magsisi, aminin ang inyong mga pagkakasala sa Diyos. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayong manikluhod na may abot sakong suot. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdotey mag-iiyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan. Panginoon naming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinirang. Kami nagbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Kami yung kahabagan poon, kami yung tulungan, alang-alang sa iyong ngalan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Sa pasimula ng panahon ng Kwaresma, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang, ang karahasan ng tukso at ang pangangailangan natin ng tulong ng Diyos. Ating isagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang simbahan ay walang takot na manawagan sa lahat para sa pagbabalik loob at mag-akay sa kanila sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng ating mga pinuno sa bayan at sa simbahan ay magdulot ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kababaang loob, kalinisan at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lahat ng mga magulang, guro at katekista ay makapagpunla sa kabataan ng katapatan sa tungkulin ayon sa motibong matuwid at marangal at hindi para mapuri ng balana. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, sa iyo dumudulog kami nagsisisi sa aming mga kasalanan at tapat na naghahangad sa pagbabago ng puso at isipan. Naway ang aming buhay ay tuwinang maging pagbibigay puri sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang marangal na pagsimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapatin makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahandang ngayon para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay, kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalahan ang panahong talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban, na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwan namin sa aming pagsilang bilang makakaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami magbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat ang makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa tagubilin ng kakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maniluhod, na may abot sa kungsod. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maniluhod, na may abot sa kungsod. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan, kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Konting paalaala lang po. Ang araw po ng Miyerkules de Ceniza ay hindi po Holy Day of Obligation. Kahit hindi po kayo makasimba, hindi po kayo nagkakasala. Ano po ang Holy Day of Obligation? Ano ang mga araw na dapat nating simbahan? So, January 1, ang kapestahan ng mahal na ina bilang ina ng Diyos. September 8, ang araw ng isinilang ang ating mahal na ina, birthday ni Mama Mary. December 8, Immaculate Conception. December 25, ang araw po ng kapanganakan ng ating Panginoon. At ang bawat linggo, marami po sa atin, yan yung nakakalimutan, yung bawat linggo. Pero ang Miyerkules ng Abo ay hindi po Holy Day of Obligation. Kaya kung kayo po ay hindi nakasimba, o kung ang iyong mga minamahal ay hindi nakasimba, huwag niyo po silang pagagalitan. Pero mainam at maganda na ikaw ay makasimba ng Miyerkules de Abo. Para saan? Para mapaalala sa iyo na kailangan mong magbago. Kung gusto mong maging mabuti at mas banal, kailangan mong magpakumbaba at kailangan mong magbalik loob sa Diyos. Pangalawa, hindi rin po mahalaga na kayo ay malagyan ng abo sa inyong mga noo. Minsan, meron po mga ibang tao na nakikipag-away sa pari o kaya naman sa mga Eucharistic minister sa paglalagay ng abo sa kanilang noo.
nagrereklamo po bakit daw po napakaliit ng kanilang mga abo sa kanilang noo. No? Kaya nga po minsan ako ay natetempt, gusto ko pong magdala na lang ng pentel pen para pagkalaki-laki na nang lalagay kong krus sa kanilang mga noo at para permanente na po. No? Meron pa po mga iba humihingi ng abo, ekstrang abo. Hindi po mahalaga yung abo. Ano po ang mas mahalaga? Yung pagbabago ng puso, pagbabalik loob sa Diyos, pagbabago ng ugali ng tao. Kahit natambakan ko po kayo ng abo, kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan, kung hindi mo babaguhin ang iyong ugali, wala pong kwenta ang abong yan. Abo lang po yan. Pero hari nawa, ang abo na nabindisyon ay maging daan para ikaw ay maging mas mabuting tao at maging mas banal na Kristiyano. Yun po yung paalaala ko lang. Pinagdarasal natin, naway sa umpisa ng panahon ng Kwaresma, sa ating tapat na pananalangin, pagsasakripisyo at pagkakawang gawa, ay tayo po ay magbago, maging mas mabuti, maging mas kamuka ng ating Panginoon sa Kanyang pagmamahal. Sa inyo pong lahat na nakisalo sa ating banal na misa, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.